Si Jessica Mitford ang pangalawang bunsong anak sa 6 na magkakapatid na babae. Mula noong teenager pa siya, itinuring na niya ang sarili bilang isang likas na rebelde, kumontra sa pabor ng pamilya sa pasismo at lumaban para sa komunismo sa digmaang sibil sa Espanya. Pagkatapos, lumipat siya sa Amerika. Kinilala siya bilang isa sa mga dakilang investigative journalist ng ika-20 siglo. Samahan mo ako habang tinutuklasan natin ang kanyang kwento. Jessica Lucy Freeman Mitford na makikilala bilang Deka ng mga nakakakilala sa kanya mula pa noong kanyang kabataan. Ipinanganak noong ika-11 ng Setyembre, 1917 sa Astor Manor sa Oxfordshire. Ama ni Jessica, si David Bertram Ogilvie Freeman Mitford, ikalawang Baron Ridsdale, at ang ina niya ay si Sidney Bowles, galing sa kilalang pamilyang politiko at negosyante na nagtayo ng mga kilalang magasin. Dahil dito, galing si Jessica sa pamilyang may kinalaman sa pagsusulat at paglalatala, mga pinagmulan na malaki ang epekto sa kanyang buhay. Galing din si Jessica sa malaking pamilya. Mayroon siyang 4 na nakatatandang kapatid na babae, sina Nancy, Pamela, Diana, at Unity, at isang kapatid na lalaki na si Tom, habang sumunod pa ang isa pang kapatid na babae na si Deborah noong 1920. Magulo ang pagpapalaki kina Jessica at mga kapatid niya. Kakaiba ang kanilang mga magulang at sila ang pangunahing nagturo sa kanila sa bahay. Bagamat, noong ipinanganak si Jessica, hindi na ito haanong maigpit na sinusunod. Si Jessica ay nagkaroon ng kaunting formal na pag-aaral. Karamihan sa kanyang kaalaman sa pagbabasa at politika ay natutunan niya mag-isa. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 30, nang pumasok si Jessica sa kanyang kabataan, lalong nahati sa politika ang pamilya Mitford. Ang gitnang magkakapatid na sina Diana at Unity Mitford at ang nag-iisang kapatid na lalaki na si Tom ay mga taga-suporta ng pasismo. Bukod pa rito, nang magsimulang maging magkarelasyon si Diana at Oswald Mosley, ang pinuno ng British Union of Fascists noong 1932, totoong may ugnayan ang pamilya sa kilusang British Fascist. Mula noong 1933, palaki ng palaki ang panahong ginugugol ni Diana at Unity sa Alemanya. Dumadalo sa pagtitipon ng Nazi at nakikisalamuha kay Hitler at iba pang pinuno ng partido. Nakita rin ito sa tahanan nila sa Oxfordshire, kung saan sina Jessica at Unity na magkalapit ang edad ay naging magkaaway, habang si Jessica ay lalong naging pabor sa sosyalismo at komunismo, ang ideolohikal na kaaway ng pasismo. Bilang resulta, siya ay tinaguriang rebeldeng pula ng pamilya. Noong tagsibol ng 1937, si Jessica, 19 na taong gulang, lamang naging laman ng pambansang balita sa Britanya. Hindi nagtagal bago nito, nakilala niya at agad na na-inlove kay Esmond Romilly, isang sosyalistang Briton, antipasista at pamangkin sa pag-aasawa ni Winston Churchill na magiging punong ministro ng Britanya at lider sa digmaan. Si Mitford at Romilly ay napabalita nung tagsibol matapos nagtanan mula sa Britanya papuntang Espanya para suportahan ng komunista at republikano sa digmaang sibil laban sa mga nasyonalista. Nasa huli ay mapapasailalim sa ganap na pamumuno ni General Francisco Franco. Dumating sina Jessica at Esmond sa Espanya noong tagsibol at nanatili ron, kahit na nagpadala ng barkong pandigma ang Britanya sa rehiyon para subukang pauwiin ang anak ng isang Britanikong aristokrata at pamangkin sa pag-aasawa ng isa sa mga pangunahing personalidad sa politika ng bansa. Gayunpaman, nang bantaang bawiin ang kanilang mga Spanish visa, pumayag silang tumawid pabalik sa Pransya. Doon sila ay kinasal sa isang sibil na seremonya sa Bayonne noong ika-18 ng Mayo, 1937. Ang batang mag-asawa ay tumira muna sa Pransya, umaasa makabalik sa Espanya para mag-ulat tungkol sa digmaan. Kinailangan talikuran ang layuning ito. Bumalik sila sa Londres at doon nagtrabaho si Esmond sa memoir na Boadilla. Sa laysay ng panahon niya, kasama ang Brigadang Ingles na lumaban kasama ng mga komunista sa Espanya noong 1936 bago sinamahan ni Jessica siya sa mga paglalakbay niya. Sa East End, sila tumira sa apartment na binigay ng kaibigan ni Esmond. Sa kasamaang palad, isang anak na babae na pinangalan ng Jessica, tulad ng kanyang ina, na ipinanganak noong Disyembre, 1937, namatay noong sumunod na Mayo dahil sa paglaganap ng tigdas sa kabisera ng Britanya. Hindi nagtagal sina Jessica at Esmond sa Inglaterra pagbalik nila doon. Noong Pebrero, 1939, lumipat sila sa Estados Unidos at namuhay ng halos walang pera at palipat-lipat kahit galing sa mayamang pamilya. Sa huli, tumira sila sa Greenwich Village, New York, na noon ay nakakaroon na ng reputasyon bilang bohemian na sentro sa Lower Manhattan. Si Jessica ay sandaling nagtrabaho sa fashion house habang si Esmond ay naghanap ng trabahong mamamahayag.
Ang maikling panahong ito ay naputol lang sumiklab ang ikalawang digmaang pandigdig sa Europa noong Setyembre 1939 dahil ang mga pasistang matagal ng kinamumuhian ni Jessica ay nakidigma sa kanyang bansa. Agad pumunta si Esmond sa Canada para magpalista sa Royal Canadian Air Force. Nanirahan si Jessica sa mga unang taon ng digmaan kasama sina Virginia at Clifford Durr, dalawang aktivista ng karapatang sibil sa Washington DC. Doon, nanganak si Decca ng isang anak na babae na pinangalanan niyang Constanza noong Pebrero 1941. Sa kasamaang palad, namatay ang ama ni Constanza bago ang una niyang kaarawan. Nawala si Esmond habang lumilipad sa isang pagsalakay sa himpapawid laban sa lungsod ng Hamburg sa Alemanya noong ika-30 ng Nobyembre 1941. Pinaniniwala ang nawala ang kanyang eroplano sa North Sea. 23 taong gulang lamang siya noong panahong iyon. Ibinaon ni Jessica ang sarili sa trabaho matapos mawala ang asawa niya. Nagboluntaryo sa iba't ibang organisasyon sa Amerika habang nadamay ang Amerika sa digmaan isang linggo lamang matapos mamatay si Romilly kasunod ng pag-atake ng mga Hapones sa Pearl Harbor. Nakilala niya noon si Robert Troy Huff. Nagtapos ng batas sa Harvard at naging bahagi rin kasama niya ng kilusan para sa karapatang sibil bago pa man matapos ang digmaan. Bumilis ang kilusan ng ipaglaban ng mga lider ng karapatang sibil ang pantay na karapatan ng mga Aprikanong-Amerikano sa Estados Unidos pagkatapos nilang bumalik mula Europa at Pasipiko matapos ang digmaan. Matapos nilang ipaglaban ang bansa. Nagpakasal sina Jessica at Troy Huff noong 1943 at naging US citizen siya ng sumunod na taon. Nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki makalipas ang ilang sandali. Si Nicholas ay ipinanganak noong 1944 at si Benjamin ay ipinanganak noong 1947. Sa kasamaang palad, namatay si Nicholas noong siya ay bata pa lang noong 1955 matapos siyang mabangga ng isang bus. Noong panahong iyon, abala na ang kanyang mga magulang sa kilusan para sa karapatang sibil sa Amerika. Sumali rin sila sa Partido Komunista ng Estados Unidos. Isang mapanganib na ugnayang pampulitika sa panahon ng mga pagtugis ni Senador Joseph McCarthy sa mga pinag-iinalaang komunista noong dekada 50. Bilang isang ina, kita na may mga kakulangan si Jessica bilang ina. In-interview noong 2006 ang kanyang mga anak, si Constanza mula sa kasal niya kay Romilly at si Benjamin na anak nila ni Troy Huff. Sinabi na hindi siya isang pabaya na ina, lagi niyang inuuna ang trabaho kaysa pagiging ina. Kaunti lang ang oras niya sa pagpapalaki ng anak at hindi rin talaga siya may bahay. Bihira siyang magawa ng gawaing bahay o magluto. Decca ang tawag ng mga anak niya sa kanya, hindi nanay. Sinabi ni Benjamin na mas pinalaki siya ng kanyang nakatatandang kapatid sa ina kaysa ng sariling ina. Bagamat di perpekto ang pagpapalaki niya, umunlad si Jessica bilang manunulat matapos ang digmaan. Nag-ambag siya sa maraming publikasyon noong dekada 50 bago niya mailabas ang unang libro noong 1960. Isang sikat na memoir na tinawag na Ons Onsen Rebels. Ang kwentong ito tungkol sa kanyang pagpapalaki ay nagpakita kung paano siya lumaban sa tumitinding pagkiling ng pamilya niya sa pasismo. Sa isang di malilimutang bahagi, inilarawan niya si Unity na nag-uukit ng mga swastika sa bintana ng Oxfordshire Manor noong dekada 30, kung saan pagkatapos ay inukit ni Jessica ang martilyo at karit ng Sobyet. Naging klasiko at malawak na pinuri ang memoir ng mga kilalang tao tulad ni na Christopher Hitchens at J.K. Rowling. Ang dekada 60 ay kahangahangang panahon sa kasaysayan ng Estados Unidos at buhay ni Jessica Mitford. Nagsimula lahat para sa kanya sa mga engkwentro niya sa Ku Klux Klan, ang Freedom Riders at si Martin Luther King noong 1961. Sa research trip sa Montgomery, Alabama, isa sa pinakamahalagang lugar sa nagpapatuloy na kilusan para sa karapatang sibil, nagkataong nakilala ni Mitford at ng isang kaibigan ang isang grupo ng mga Freedom Riders, mga aktivista ng karapatang sibil na bumibiyahe sakay ng bus sa pagitan ng mga bayan at lungsod sa Amerika para mangalap ng suporta laban sa paghiwalay ng mga itim at puti sa timog na estado. Maya-maya, inatake ang grupo ng isang sangay ng Ku Klux Klan. Pagkatapos, pumunta si Mitford sa pagtitipon na si King ang pangunahing tagapagsalita. Muling nagpadala ang Klan ng grupo para buwagin ang pagtitipon na siyang nagpakilala kay Mitford sa timog at politika nito. Makalipas lamang ang kaunting sandali, nabaling ang pansin ni Mitford mula sa timog ng Estados Unidos tungo sa industriya ng libing sa Estados Unidos. Inimbestiga niya ang madidilim na bahagi ng industry yang kunwari tumutulong sa nagluluksa, ngunit naniwala si Mitford na sinasamantala lang sila. Ang naging resulta noong 1963 ay isang bagong aklat na pinamagatang ang Amerikanong Paraan ng Kamatayan. Dito, ipinuntuan ni Mitford na ang mga direktor ng punerarya sa buong Estados Unidos ay sinasamantala ang pagkabigla at dalamhati ng mga naulila.
para hikayatin ang pamilya at mahal sa buhay ng namatay na magbayad sa mga serbisyong di naman kailangan. Kasama dito ang magarbong libing, magagarbong kabaong at mga tagapayo para sa dalamhati. Kapansin-pansin ang paglalarawan niya ng mga gawain sa punerarya na itinuturing na masyadong tahasan noong dekada 60, dahilan kaya nahirapan si Jessica makahanap ng maglalatala. Inilarawan niya kung paano inaalok sa mga nagdadalamhating pamilya ang mamahaling damit, kosmetiko, pag-aayos at pagpapaputi ng ngipin para sa yumaong mahal nila na lahat ay dinadagdag sa bayarin. Masusi ang pananaliksik ni Mitford batay sa mga record mula sa punerarya at opisina ng talaan ng estado sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naging bestseller ang aklat at nagdulot ito ng pagdinig sa Kongreso sa Washington, D.C. para talakayin kung dapat pa bang higpitan ang regulasyon sa industriya ng punerarya sa bansa. Sa paglalatala ng Ons and Rebus at ng American Way of Death, si Jessica ay kinilalang personalidad sa panitikan at komentador sa lipunan sa US. Dahil dito, naging regular na artikulistang si Jessica sa maraming publikasyon gaya ng Atlantic Monthly at Vanity Fair. Patuloy na binabatikos ni Decca sa kanyang mga isinulat ang corporate America at mga gawain nito, kaya nakilala siya bilang isa sa pinakabantog na muckraker ng kanyang panahon. Ang iba pa niyang gawaing pamamahayag ay tungkol sa digmaang Vietnam sa pilitang pagpapatala sa militar at sistema ng kulungan. Noong panahong iyon, nagsisimula ng lumawak bilang prison industrial complex sa Amerika noong huling bahagi ng ika-20 siglo at unang bahagi ng ika-21 siglo. Noong 1973, inilatala ang huli niyang mga ulat tungkol dito bilang aklat na Kind and Unusual Punishment, ang negosyo ng bilangguan. Naglabas din siya ng iba pang aklat sa mga sumunod na taon tulad ng The Trial of Dr. Spock, The Making of a Muckraker at The American Way of Birth at iba pa. Simula huling dekada, 60, nagturo si Decca sa ilang institusyon, lalo na sa San Jose State University. Hindi kalayuan sa San Francisco kung saan siya nanirahan kasama ang dalawa niyang natitirang anak at pangalawang asawa sa halos buong panahon mula pa noong kalagitnaan ng dekada 40. Ang posisyong ito ay naging kilalang issue noong 1973. Tumanggi si Mitford na sundin ang utos na sumumpa ng katapatan sa konstitusyon ng Estados Unidos ang lahat ng empleyado na nang isama sa kanyang kilalang posisyon bilang isang prominenteng komunista noong dekada 50. Nagkaroon ng mga protesta sa campus, pabor at laban sa pananatili niya roon bilang lektor. Noong 1977, naglabas siya ng ikalawang memoir na A Fine Final Conflict tungkol sa kanyang karanasan bilang miyembro ng kilusang komunista sa Amerika noong mga dekada 40 at 50. Isang kilusan na kanyang nilisan at naging critical siya dito sa maraming aspeto. Bagaman may mas magaanding panig si Decca. Noong dekada 70, nag-record siya ng ilang album ng musika. Ipinakita ng mga TV appearance niya noong dekada 80 ang mas magaan at palabiro niyang personalidad. Sa kabila ng seryosong mga paksang tinalakay niya sa kanyang mga gawa sa paglipas ng mga dekada. Noong dekada 90, nagkasakit siya ng kanser sa baga at namatay dahil dito noong tag-init ng 1976 sa edad na 78. Ang kanyang mga hiling, ayon sa kanyang mga puna sa industriya ng libing sa paglipas ng mga taon, ay para sa isang murang seremonya. Nang tinanggal ang gasto sa cremation sa usapan, $58 lang ito. Ikinalat sa dagat ang kanyang abo. Isang serbisyong pang-alaala ang ginanap sa San Francisco. Pinuri siya ng mga kilalang tagapagsalita sa matalas niyang pagpapatawa at habang buhay niyang hindi pagsunod sa nakasanayan. Sa panahon ng kanyang pagkamatay, isinulat ng San Francisco Chronicle, sa kakatuwang walang tabang panahong ito ng pagkakaiba-iba, siya ang pinakabihirang ibon, isang nilalang na bumabangon tuwing umaga upang maging araw na iniikutan ng libu-libong buhay. Iniwan niya ang asawang si Robert Troy Heff na sumakabilang buhay 5 taon matapos nito at ng kanyang mga anak na sina Constanza Romilly at Benjamin Troy Huff na parehong buhay pa habang ginagawa ang bidyong ito. At sila ay 82 at 75 ang edad ayon sa pagkakasunod. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng bidyong ito tungkol kay Jessica Mitford. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinion tungkol sa ginawa ko sa ibaba sa mga komento at kung may iba pa kayong suhestiyon, siguraduhin ding ilagay ang mga ito sa mga komento. Ito ang pangalawang huling kapatid na Mitford. Malapit ko nang ilabas ang huling video tungkol kay Deborah Mitford. Kung gusto niyong makita ang iba pang video tungkol sa magkakapatid na Mitford, nasa channel lahat yon. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para makita agad ang videos ko tuwing mag-upload ako. Hanggang dito na lang, magkita tayo sa susunod na Forgotten Life. Salamat!